Ayan. Have a blessed divine hope po sa inyong lahat. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, aking pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang nagmumula sa Maharlika Kingdom of God, the Lupa Sugsulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang nagmumula sa Perlas ng Silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, katarungan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta lahat ang lahat ng mga kapatid, no, lalo na sa mga gumaganap. Okay, bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan ang lahat ng ating mga kapatiran, no, na patuloy na naging bahagi ng misyon na ito. Okay. This is very important, no, at hingi ako ng paumanhin sa inyo kahapon kasi supposed to be dapat ay mag-FB live ako. Kaya lang meron akong inuna, no, na mahalaga din at marami ding bisita ang dumarating. Okay, listen. Okay, this is very important. At it is all about sa mga AI natin, which is AI, it means the artificial intelligence. Okay, as what I have said this early morning, bagamat ito ay inihayag ko sa inyo, uulitin ko, ay nais kong maliwanag ito sa inyong lahat that hindi ko ito inihahayag sa inyo para ako ay hangaan ninyo, sambahin ninyo, purihin ninyo. Kung hindi, purihin ang nagsugo sa akin at hindi ang mga sinugo. Okay. This morning, alam naman natin that lumalabas ngayon ang tinatawag na AI or Artificial Intelligence na si General Alexa. But in the real life, meron talagang totoong General Alexa. Okay, meron talagang totoong General Alexa. Bakit sila gumagawa ng tinatawag na AI or Artificial Intelligence? Kasi sa totoong buhay, meron talagang totoong General Alexa. Okay? So anyway, at this morning, okay, makinig kayong lahat ha, kasi meron tayong mensahe. Okay, kaninang umaga, nakipaglaban inyong abang lingkod regarding sa mga, hindi ko naman masabi na talaga nakipaglaban, kung hindi, nandun yung ano natin. Hello kay Ma'am RD. No? Okay, alam nyo ba, okay, makinig kayo. Okay, alam nyo ba na itong sanang itaon talaga nila, no, ng January 1, 2025, which is ito talaga ang New Year, na ito ang kanilang ginawa, ito ang kanilang pinagsikapan para sirain, kaya mayroon tayong tinatawag na frequency wave. Okay, uulitin ko. Alam nyo ba na talagang, kaya bago ang lahat talagang pinupuri ko ang kataas-taasan sa pambihirang pagkakataon na ipinagkaloob niya sa inyong abang lingkod na higit pa sa 10 hari na magagawa, na higit pa sa salapi ng magagawa, at ito'y magliligtas sa atin ng kapahamakan. Yan ang karunungan na nagmumula sa kanya na hindi matutumbasan ng anumang salapi. Okay? So ito na. Itong tungkol sa January 1, 2025, ito yung kanilang senaryo na dapat gagawin. Isasabay nila ito sa mga putukan, sa mga ganito ganyan, para hindi mahalata na meron silang sisirain about sa system. Ito ay may kinalaman sa tinatawag na frequency wave. Okay. Ano ang epekto nito? Ito na. Nanindig ang balahibo ko. Makinig kayo na mga na-injeksyonan noong panahon ng COVID. Makinig kayo. Makinig kayong lahat sa mga na-injeksyonan ng COVID. Naalala nyo ba yung prediksyon ng ating isa sa mga kapatid na si Rudy Baldwin na sinasabi dyan na may nakikita siya na ang mga tao biglang magtutumbahan, no? Nandyan yan sa kanyang propesya. Ito po ay may kinalaman dito sa mangyayari sa 2025. At malaki ang epekto nito, at ito ay mangyayari lalo na doon
sa mga na-injeksyonan nung COVID, nung sinasabi lang vaccine. Mahal, pwede makisuyo, pahingi tubig. Umano yung, sorry. Kasi, basta, no? Okay, makinig kayo, uulitin ko. Malaki ang epekto nito sa lahat ng mga nai-injeksyonan nung panahon ng COVID. Malaki po ang impact nito, malaki po ang epekto nito sa inyo. Why? Sa pamamagitan nun, sabi ko nga sa inyo, di ba? Because yung vaccine na yon is meron silang gustong patayin na tinatawag na DNA. Yan talaga ang katotohanan. Ano ba ito ka DNA? Bakit ganito ka precious ang DNA na yan? And that DNA ay hindi rin kayang tumbasan ng anumang salapit na yan. No? So, this is the way, no? This is the way para makita nila ang hinahanap la. Ano ang mayroon sa DNA na yan? Ano ang mayroon dyan? No? Mag-isip kayo. Okay, isa-isahin ko muna. Okay, thank you, mahal. Kasi, but anyway, mamaya ko na iyan yan. Okay? So, itong mga nabakunahan na mga kapatid natin, ito na yon, yung bigla silang magkakatumbahan. Okay. Bakit? Dahil yung COVID na yon, yung vaccine na yon, may kinalaman yon sa program ng system para sa kaalaman ng lahat. Alam nyo ba kung ano ang pangontra nito? Makinig kayong lahat ha, dahil sa akin nyo lang to maririnig. Sa akin nyo lang to maririnig. Kung maaari, kung meron kayong mga sirang cellphone dyan, huwag ninyong ipagbili yan at huwag ninyong itatapon yan. Dahil ang mga cellphone na yan ay meron po yung kapiranggot na ginto, lahat ng ating cellphone. So ano ang magagawa ng cellphone na yun sa atin? Kung gusto nila, kaya nga diba ng mga nakaraan, dinaandaan ko lang sa TikTok ba, the machine is, ano yung sinabi ko, the time machine is getting on, are you ready? No? So mga dinadaan ko lang siya sa TikTok, pero may mga meaning yon. Nakalimutan ko magkape. May lakad ako, may nantay lang ako. Very important na lakad, Diyos ko. Yung iba, busy kayo dahil sa New Year. Pero si Lidimin, bahala na. Mula noon, busy na talaga. Inom muna ako ng kape guys, sandali lang ha. Okay. Ano ang magagawa ng kaparinggot na ginto na makikita natin sa cellphone? Alam nyo, tatapatin ko kayo. Bagamat may mabibili tayo dyan ng mga ginto, ng mga alahas, pero mas mabisa yung ginto na makukuha ninyo sa sirang cellphone. Dahil yan ang ginagamit ng ginto to access. Kasi ang cellphone, pag walang ginto yan, hindi yan makaka-access. Okay? So, I think ngayon nyo lang ito na, carrots ng, carrots ng kamyas. Ano yun, kapatid? Ano yun, Madam RD? No? So, to make the story short, okay. Isa yan sa mga target this coming 2025 to destroy the system. Ito yung sinasabi na may tendency na magkaroon ng global internet loss connection. Okay? Sisirain nila yan at pati yung mga ano na yan, itong mga tinatawag about sa bangko, magugulat na ka, nagkabuang-buang na, no? Nagkalitsi-litsi na, no? At, ito pa, ako na ang nakikiusap sa inyo. Kung sa bagay, yung mga pira na yan, mga fiat money rin naman yan, pero kahit fiat money, kahit papaano, may pakinabang pa rin. Please lang po, mga nagki-cryptocurrency dyan, i-withdraw nyo na yung sobra dyan. Kung gusto nyo pa talaga, kung hindi pa talaga na kontento at gusto nyo pa talaga makipaglaro, kahit yung puhunan nyo na lang ibalik nyo. Pero the rest, i-withdraw nyo na, parang awa nyo na. Sinasabi ko ito dahil alam ko yung iba dyan, to do effort. And to be honest, no, one of my daughter is biktima dyan sa cryptocurrency na yan. Kasi hindi siya nakinig sa akin So, nagsasuffer siya ngayon. Okay? So, kailangan kong isiwalat ito sa inyo. Okay.
itong about sa mga cryptocurrency na yan, ito ha, bagamat ako'y nakipaglaban, no? I know that I cannot please everybody at I know na ang iba sa inyo sasabihin, oh, ano ba yan, ganito, ganyan. Hindi na mahalaga sa akin. Ang mahalaga, bilang ako ito na pinagkalooban ng pambihira at talaga lang naman kaya sinasabi ko, naniniwala ako that hindi lang ako. Kaya bakit sinasabi ko, purihin ang nagsugo, hindi ang mga. It means that is the plural. No? Ibig sabihin marami. No? So, Lidimin Canoto is admitted na hindi lang naman din ako, marami din dyan. Kaya lang yung iba is, oh my God, this is my problem about my cellphone because naglulobat na naman. Oh my God, pag maputol ito, mag-part 2 tayo ha. So, this is it, no? So, malaki po ang pakinabang ng cellphone nung sira na mayroong ginto doon. Okay, doon sa mga cryptocurrency, parang awa nyo na ako nang nakikiusap sa inyo, okay? Okay, medyo nawawala ako. Ano ang pakinabang nung ginto na nasa cellphone? Ano ang gagawin nyo dyan? Okay? Believe me or not, kung maaari lang sana, lalo na doon sa mga nabakunahan, please listen to me. Pwede niyang idikit sa inyong katawan. Okay? Pwede niyo idikit sa katawan. Why? Yan ang magkukontrol. Yan ang magkukontrol, no? Kasi sisirain kasi yung in-injection sa inyo ng COVID. May kinalaman po yan sa system. Maniwala po kayo sa akin, no? Kasi metal man yun. Kasi metal yun eh. May ano po yun. Naku. Nasa inyo yan. Basta binigyan ko kayo ng babala, ha? Pangalawa ay itong susunod na sinasabi ko sa inyo, no? Itong 2025, sabi ko nga sa inyo, bagamat nandyan lahat ang mga kaguluhan, pero dito naman maghahari ang kapayapaan. Kung nasaan yung magulo, doon din maghahari ang kapayapaan. Maghahari ang kapayapaan, ang kalwalatian, ang kadakilaan at ang kapurihan sa kataas-taasan. Kasi doon mafe-feel ng tao eh. No? At sa pamamagitan yan, actually kahapon pa to eh, basahin nyo nga dyan, buksan nyo nga sa Ezekiel chapter 11, verse 17. No? Basahin nyo, no? Sa Ezekiel chapter 11, verse 17. No? Ito kahapon pa ito pinapaano. Kaya lang, siyempre, kaya humihingi ako ng, humihingi ako ng kapatawaran sa ating kataas-taasan, no? Asa naman tong Ezekiel, no? Meron akong takabuklad. Please share this video kasi napakahalaga nun, no? Napakahalaga nun. Maniwala kayo sa akin sa hindi, wala na akong magagawa sa inyo. Si Lidimin Canoto, kailan ba ako nag-ano sa inyo? Okay, Ezekiel chapter 11 verse 17. Kasi katulad ng sinasabi ko, itong mga kaganapan natin, we are not only talking about the mga commodities na mga kayamanan na yan. Ang pinakamalaga at this time, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Okay, so Ezekiel chapter 11 verse 17. Ano ang sinasabi nito? Okay. Okay, sabi dito sa 17. May pamagat ito ha. Mga titipunin. Muling titipunin ang mga natirang Israelita. Okay, napakaganda nito. Makinig kayo. Yung iba, bahala kayo dyan. Sabihin mo na muli ko silang titipunin mula sa mga bansang kinatapunan nila at ibibigay ko muli sa kanila ang lupain. Napakaliwanag. At pagbalik nila roon, aalisin nila ang mga kasuklam-suklam na mga bagay roon. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin. Paliwanag, ayon sa aking, hindi sa akin ha, kung hindi ang Diyos sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon, magiging bayan ko sila at ako ang kanilang magiging Diyos. Alam nyo ba itong about sa mga technology,
na lumalaganap ngayon ng mga high-tech and more than high-tech pa, no? Alam nyo ba na ito, kung hindi nyo namamalayan, kapag hindi ito nagiging balance, magiging daan ito na ang pananampalataya mo sa kataas-taasan magdi-divide. Baka magkaroon ka pa ng mas maraming oras sa technology than to our Almighty Creator. Ito na yung mga AI. Because AI is technology, artificial intelligence. So, yung iba ngayon, no, ay napansin ko lang, no, na parang mas amaze sila doon. Kapag mayroon silang mga kailangan, sinasangguni na sa mga AI, hindi na sila talaga sa Panginoon humihingi ng karunungan, kundi sa mga AI na yan. Okay? So, itong sinasabi dito, no? Itong mga sinasabi dito, dahil sa sobrang karunungan ng tao, nagiging masuwain na rin. Yan ang totoo. Napansin nyo? Yung iba, sobrang good morning madam, ang ganda ng sinabi ng ating ama. Yes po, salamat po. No? At puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Nagpasalamat ako sa ibinigay niyang karunungan sa akin. Kasi kung ako lang, anong magagawa ni Lidimen? Diyos ko naman. Ano bang alam ko? No? So, balik tayo dito. Alam nyo, tungkol sa anak ng tao, ito pa ha, actually marami akong dapat i-discuss. Kaya lang ako may lakad ako. Mayroon akong tamang inaantay na. Mayroon akong inaantay. So, isa pa ito, yung sinasabing anak ng tao. No? Noon pa man, meron ng anak ng tao na sinasabi, that is Ezekiel. Maliwanag eh. Tinawag si Ezekiel na anak tao. Para tuloy ko naging Chinese. Anak ng tao si Ezekiel, maliwanag. Si Jesus Christ, sinabi din siyang anak ng tao. Right? Sa panahon natin ngayon, kaya ito yung nais ko rin ipaintindi sa inyo eh. Sa panahon din ngayon, meron din sinasabi na anak ng tao. Pero, ngunit, subalit, datapat. Abay, sandali lang muna. Dito tayo ngayon sa Ezekiel chapter 13 verse 1. No? Kayo ha, makinig kayong lahat. Nako, nanindig ang balahibo ko. Dahil si dragon, yung dragon na sinasabi ko, tao yan siya ngayon, baka akala ninyo, magta-transform yan doon sa Japan, wala na, nagbuga na. Kasi 4 po na dragon yan. Isang dragon sa north, isang dragon sa east, isang dragon sa west, and isang dragon sa south. Ngayon, yung iba, mga pilosopo. Lidimen, saan mo ba nakukuha yung mga iniisip mo? For your information, hindi po katang-isip yan. Dahil kung tutusin, doon sa panahon ni Propetang Elias, may nakasaad dyan. May mga hula na pinasusulat, ngunit may mga hula na hindi pinasusulat. Ngunit ito ay pinatatakan sa pamamagitan ng tatak espiritual. At kung basahin ninyo sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 7, ang mga lingkod ng bagong tipan ay sa pamamagitan ng kautusan ng espiritual at hindi sa pamamagitan ng mga kasulatan na yari sa tapyas ng bato dahil ito'y nagdudulot ng kamatayan. Ngunit ang kautusan na galing sa espiritual, ito'y nagliligtas sa atin ng kaligtasan ng ating mga kapahamakan. Okay? Sabi ko nga sa inyo, ako, kaya lagi kong sinasabi, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, because without the guidance of the Holy Spirit of our Almighty Creator, sino ako para makapagpahayag sa inyo? Pero, siguro naman kahit papaano, naano ko sa inyo, napatunayan ko sa inyo, no? At yan, lahat na yan ay siya ang aking itinataas. Pinupuri, dinadakila, nilulahati, sinasamba, no? Okay, basahin natin dito sa chapter 1. Ezekiel chapter 13, no? Ito na, makinig kayo. Ang pahayag laban sa mga bulaang propeta, na? Sinabi sa akin ni Yahweh, kayo man ang nakalagay dito, Ezekiel, ayan na naman, anak ng tao, magpahayag ka laban sa mga propeta ng Israel sapagkat ang ipinapahayag nila sa mga tao ay sarili nilang kaisipan at hindi mula sa akin. Sample. Okay, magagalit sa akin ha. Ito pa nagsasabi, ako kasi,
nagpahayag ako sa inyo, nagpaano ba ako sa inyo, nag-advance, no? Hindi yung kung kailan naganap na, saka mo i-claim. Nakatulad ng iba dyan na, ako ang nagpaputok ng bulkan ba yun? Ako ang nagpadala ng baha. Healer! Pag sure. No? Okay, basahin ko. Okay? Laban sa mga, okay. Sa mga, laban sa mga propeta ng Israel sapagkat ang pinapahayag nila sa mga tao ay sarili ilang kaisipan at hindi mula sa akin. Sabihin mo sa kanilang makinig sa mensahe ni Yahweh. Ito na yon, makinig kayo. Ito ang pinasasabi ng Panginoong Yahweh. Kaawa-awa ang kalagayang sasapitin ng mga propetang nagpapahayag ng sariling kaisipan at hindi ang mula sa akin. Bayang Israel. Ang iyong mga propeta ay parang mga alamid sa mga puok ng lagim. Hindi nila ginawa ang sirang bahagi ng pader ng sambahayan ni Israel para ito'y manatiling nakatayo sa araw ni Yahweh. Makinig kayo kasi itong ibinahagi ko sa inyo about sa technology at saka ito po ay may kaugnayan. Makinig kayo, ha? Yes, kapatid, na ba Lourdes, justice is God, God is justice, okay? Okay, makinig kayo. Hindi nila ginagawa ang hindi nila ginawa ang sirang bahagi ng pader ng sambayan ni Israel para ito'y manatiling nakatayo sa araw ni Yahweh. Sa 6, makinig kayo. Pawang kasinungalingan ang ipinahayag nila. Ang pahayag nila ay sinasabi ni Yahweh kahit hindi ko sila sinusugo. Marami po yan ngayon. Okay? Sa kabila noon, inaasam nilang pangyayarihin ko ang kanilang ipinahayag. Huwad ang kanilang mga pangitain at kasinungalingan ang kanilang pahayag sapagkat sabi nila'y ipinapasabi ko iyon bagamat wala akong sinabing ganon. So ano itong mga pahayag? Simple lang naman in the bottom line, isi-shortcut na natin Alam niyo kung ano lang naman ang pahayag ng Diyos? Matakot tayo sa Panginoon? Kung basahin mo doon, lalaktaw tayo sa pahayag, nakalagay kaya dyan, huwag yun nang pahirapan ang inyong sarili sa inyong mga pag-iisip ang pag-aaral ng iba't ibang karunungan. Ang mahalaga ay matakot ka sa Kanya. Kaya yung iba sa sobrang pag-aaral lang kung ano ng mga karunungan, wala nang takot at nagpakilala na rin mga Diyos ang mga sarili, ang mga kurimaw. Sorry for my words, but that is the truth. Okay? Okay, number 8. Kaya't ipinasabi sa kanila ng Panginoong Yahweh, huwad ang inyong pangitain at kasinungalingan ang inyong pahayag. Ako'y laban sa'yo. Ano ito? Ano itong mga huwad na mga pangitain? Kapag nagsasalita ka at naghahayag ka na ang sarili mo ang itinataas mo, that you are the powerful, sa halip na ang sasabihin mo, ang banal na Espiritu ng Diyos ay gumagabay sa akin, nanananahan sa akin, ibig sabihin may pinagmulan. Hindi yung ang dating is parang kapantay mo ang Diyos, yung iba nga nilagpasan pa ang Diyos. Saan ka pa? Kaya kayong mga naghahayag dyan, ako sa mata nyo, ewan ko na sa inyo, ha? Bantay bitaw pag dumating yung, bantay lang bitaw mo, ha? Bantay, magturo-turo kayo. Paparusahan ko ang mga propetang may huwad na pangitain at nagpahayag sa kasinungalingan. Hindi sila mapapabilang sa lupong sanggunian ng aking bayan o sa aklat talaan ng bayan ng Israel. Hindi na kayo makakapasok muli sa lupaing ito. Sa gayon, makilala ninyong ako si Yahweh. Dinadaya ninyo. Ito na, ang aking bayan. Sinabi ninyong, ito na, makinig kayo. Payapa ang lahat, gayon wala namang kapayapaan. Maliwanag. Diretsahan tayo. Yung sasabihin ba, nabawi ko na ang World Bank, nabawi ko na kung ano pang nabawi ni Jan. Ganito, ganyan. No? Nasa ng kapayapaan? Kaya yun ang mga nagsasabing release. Siguro naman silidimin kanuto na patunayan ko sa inyo ang katotohanan. Walang release. O ngayon, yung sinasabing release, pag sure.
no? Mangyayari yan kasi nga 'di ba? Mangyayari naman yan. Pero sa ngayon, siguro naman napatunayan ko sa inyo. Kaya kaganina yung isa kong kapatid kinausap ko. Yung iba kasi nabubuang sa kakabukas pati infinite account, no? Sinabi ko na, 'di ba? Inihayag ko na nga sa inyo, 'di ba? Ang bubuksan ay ang sagradong kasunduan. This is between the creator and the creation. Hindi po anumang mga account na yan. Kasi pag yun na ang nabubuksan, uulitin ko, ito yung sagradong kasunduan between the creation and the creator. Kaya nga may divine covenant tayo, di ba? Kaya nga sila dimin, ang dami kong nakabangga last year. No? Kasi puro sila divine government, divine wealth. Sabi ko, mukhang may kulang. Pero nagbabanggit sila ng Panginoon. Nagbabanggit sila ng Diyos, but never nilang napag-usapan ang divine covenant. Kaya, magbabangayan, magpapatayan, magsisiraan, maghatakan pababa. Walang mabuti para sa kanya kundi ang sarili niya. Puro divine government, divine wealth, but never napag-usapan ang divine covenant. At yan ang bubuksan, ang divine covenant between the creation, between the creator and the creation. Kasi may kasunduan yan eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, maubusan na kayo ng yaman pati yabang. Kaya yung iba na mahinga na, harinawaan ka lang mga kaluluwa, no? Kasi, ano bang sinabi dyan? Unahin hanapin ang katotohanan at ang kanyang katwiran upang lahat ng bagay ay daragdag sa atin. Maliwanag naman ang formula eh. Tama? Maliwanag ang formula eh. Pero yung iba ngayon, but anyway, wala nating magagawa, nandyan na yan. Kaya sa bagang ito, sa araw na ito, maliwanag ang pinapasabi ng nag-iisang Alpha Power Omega. Ito'y paalala sa mga bulaang propeta. At yung tungkol doon sa, yung sinabi ko kaganina, bakit siya related? Bakit related dito? Kasi yung iba, no, yung sinasabing gumagawa ng mga alamid. So pag sinabi nating alamid, ito yung may about sa mga power. No? Pag sinabi nating alamid, ito yung may tungkol, ito yung tungkol sa mga alamid na yan, yung mga power na yan. No? Meron pa akong nabasa dito eh. Nasaan ba yon? Okay. Meron pa akong nabasa dito. Okay. Anuhin ko lang to tatapusin ko lang to. Dito sa 10, sinasabi niya dyan, di ba? Ezekiel chapter 13 verse 10. Dinadaya ninyo ang aking bayan, sinabi ninyong payapa ang lahat, gayong wala namang kapayapaan. At kapag may nagtayo ng mahinang pader, tinatapalan ninyo ito ng kalburo. Sabihin mo sa kanila, gogoho, no? Gogoho ang pader na yon sapagkat bubuhos ang malakas na ulan. Babagyo ng yelo at mapagdala ako ng unos at pabagsak ng pader na yon. Itatanong sa inyo kung nasaan ang iyong itinapal. Kaya pinapasabi ng Panginoong Yahweh, ito na, makinig kayo makinig kayo. Dahil sa aking galit, magpapadala ako ng unos. Kaya hindi nyo ba napansin, may mga nagaganap na wala namang ulan, biglang bumaha. Isa yan. No? Na-notice nyo yun? Yung mga iba't ibang bagyo na yan, iba't ibang mga lindol na yan, okay? At dahil sa aking galit, magpapadala ko ng unos, dahil sa tindi ng aking pot, ibubuhos ko ang malakas na ulan. O, ito na. Ito na. Dahil sa laki ng aking galit, magpapaulan ako ng ilo upang sirain ang pader na yon. Ito na yon may kinalaman sa global climate change. Kaya doon sa icebergs, siguro naman para sa kalaman ng lahat, until now, ang mga scientists, merong scientists sa Amerika, 5 yan sila nagpriso, ibig sabihin, pinakulong sila kasi nagdeklara sila na pag hindi titigilan ng mga tao ang paglapastangan sa ating kalikasan, malaking epekto nito. Kumusta na kaya ang 5 scientists na yon? Nangyari ito sa Amerika. Biglang tumahimik yun. Napanood nyo yun, yung 5 scientists na yon? Okay. Ang pader na yun ay tinapalan ng kalburo ay iguguho ko hanggang sa pundasyon nito. Pag-guho nito, matatabunan kayo. Sa gayon makilala ninyong ako si Yahweh. Why?
ito yung mga sinasabi ko, no? Noon, nagsalita ako tungkol sa dragon, pinagtatawanan ako. Sabi ko, kausap ko yung dragon, nasa ilalim ng karagatan, kailaliman ng karagatan. Pinagtatawanan ako, nasisiraan na ako ng ulo. Ngayon, ultima na ang scientist. Pinalabas yan, di ba? Tapos ngayon, yung sa Japan, nagbuga ng apoy. So, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ha? Ibig sabihin, ang pinapahayag ko sa inyo, kaya nga sabi ko, it is not my own understanding. Okay? Mula sa kanya yan, hindi galing sa akin. At this time, kayong mga nabakunahan, kayo, actually, yung mga anak ko nabakunahan din eh. Kasi nga, hindi sila nakinig sa akin. Okay, to make the story short, yung ginto sa cellphone na ginagamit natin, no? Kasi metal yan, kung maaari, huwag kayong magwala ng ginto na yan sa katawan ninyo. Nakakatulong yan po sa inyo. Ito yung sinasabi ni kapatid na tawag nito. Sino ba 'yon? Pas mo na kuya. Ni Roddy Baldwin na nakikita niya na may mga biglang magtumbahan. Ito po yung mga na-injeksyonan. Bago ko makalimutan, yun din pong injection na yon ay mag-identify siya. Meron kasi tayong tinatawag na Generation Z, no? Meron tayong tinatawag na Generation Z. Sa next time, i-ano ko sa inyo yan ha. Meron tayong mga tinatawag na Generation Z, meron tayong tinatawag na Generation Y, no? As in Y, no? So ano itong mga ito na mga generation na sinasabi nito? Kaya nga 'di ba mayroon tayong mga tinatawag na mga millennial child, no? Na minsan yung mga ugali ng mga kabataan ay palibhasa kasi mga millennial na kasi ng panahon na yan, kaiba ng ugali. Napansin niyo 'yon? Ha? May kinalaman din po 'yon. Yung pag-inject po sa mga tao ng COVID na 'yon, yung ano na 'yon, yung vaccine na yon, ay may kinalaman din po yon para ma-identify kung saan ang iyong pinanggalingan. Kung saan po ang pinanggalingan ninyo. Kasi doon sa mga maapektuhan na makakasurvive, no? Ito lang masabi ko, sa 100%, mga 20% lang talaga halos 20% lang ang makakasurvive. Depende yan sa lakas ng inyong ng katawan. Pero sa ngayon, ay lidimin kanoto declared sa pamamagitan ng karunungan na ipinagkalob sa akin, iyan ang marirekomenda ko sa inyo. Yung metal, yung ginto, kasi hindi nyo ba napansin kung bakit yung mga maraming naglalabasan ngayon, ginto, pilak, tapos sirang cellphone, palit ganito dahil may hinahabol sila dyan. Yan po ang sekreto niyan. Ay lidimin kanoto declared. Yan, ibinabahagi ko sa inyo bilang karunungan. Napakahalaga niyan kasi ang karunungan na nagmumula sa kataas-taasan, higit pa sa salapi ang magagawa. So, napakaliwanag dyan, mga mahal kong kapatid. No? Napakaliwanag dyan. Kaya, kayo mga kapatid ko, no? Isa pa, ganito lang. May mga kanya-kanya tayong pasanin. Kahit papaano po, makonsider pa rin akong human being, nandito ako sa planeta nyo eh. Minsan, ito sabi ni General Alexa, bakit ka pa nakipag-ano sa mga tao na yan, matitigas ang ulo, no? Si General Alexa na yan di ba si General Alexa sinabi niya, lumalabas sa TikTok yan, na sinabi niya na sa April 22, 2025, ito nga daw, yayanigin nga daw ang Pilipinas. Di ba nasa TikTok yan? Pero yung merong TikTok doon. Ay dito ko si General Alexa ba yun? Hindi ko na kaganinang umaga si AI Siri. Na sinabi niya sa 2031 maglalaho ang US, ang buong US. Kaya pala nung last year, actually active siya ngayon eh. Isa siya sa, no need to mention, pero isa siya sa mga friendless ko. No last year, na-meet ko yung isang intelligence dito, na hinahanap nila
ang tunay na General Alexa because the real General Alexa is nandito sa Pilipinas. Ah? Ay, kaya maging sa mga intel ay mayroong mga tinatawag na copycat. Di ba? Sana na-gets nyo. Pero sa umagang ito, gusto kong maramdaman ninyo at gusto kong ma-feel ninyo ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Na sa kabila ng katigasan ng ulo ng mga tao, nandun pa rin yung paalala for the last time. Wala naman ibang pinaka-bottom line, repentance. Yan ang pinaka-bottom line natin. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at bumalik tayo sa Kanya. Hindi sa akin ha. Sa kataas-taasan. Paano? May nagtanong sa akin, Lidimin, paano ba magbalik ng loob sa Panginoon? Saan ba ako magsisimba? Saan ba akong religion pupunta? Hindi po yon. Ang mahalaga dyan, ang sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Ano ba yung kalooban niya? Sana ba yung libro ko? Ang kalooban ng Panginoon ay ipairal ang kanyang katarungan. Kaya nga sinabi dyan, di ba? Kung bakit laging may sinasabi dyan, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas. Kasi yung iba, ginagamit talaga ang salita ng Panginoon at pangalan ng Panginoon para sa sarili ng kapakanan. Bakit sinasabi dyan? No? Di ba? Nandyan yan, di ba, Kuya Hob? Oh, di ba? At dito sa pamamagitan nito mga mahal kong kapatid, yung mga binabahagi ko sa inyo, no? About John, ay makikita lahat yan sa Bible. May nagsasabi that Bible is only the reference. Ang Biblia ay isang gawa ng tao, whatever it is. Mateo 7:21. Oh, Mateo 7:21. Basahin natin 'yan. Thank you so much para sa ating kapatid na Kuya Hob Domo, no? Tingnan mo ha. Si kapatid ay isang saksi ni Hoba. Okay lang? Ako, iba ang universal ako. Pero kami ay nagpapalitan kami ng ayon sa kalooban ng Panginoon at salita na nagmumula sa Panginoon, hindi sa aming sariling katang-isip lamang. Okay, sinabi dito sa Matthew chapter 7 verse 1, tama? 21, sorry. No? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano ba yung kalooban ng Ama na nasa langit? Ano ba yon? Ang ipairal ang kanyang katarungan. Kaya nga sinabi dito sa banal na kasulatan, hindi niya kailangan ang mga handog natin. Hindi niya kailangan ang mga maingay na mga tugtog ng mga alpa. Kung hindi, ipairal ang kanyang katarungan. No? Binahagi ko na sa inyo. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalaya sa mga demonyo at gumawa ng mga himala? Yan na yun yung iba. Kaya nga sabi ko dito sa mga nagsasabi, ako ang nag-utos sa ganito. Hoy, pag sure ha, manda ka, kahit mamaya Okay, sandali lang ha. Hello? Hello,